Tunguhin naman natin ang ating himpilan dito sa Metro Manila, ang 102.7 Star FM Manila. Ukol ho doon sa kanilang mga naobserbahan pa na mga events at iba pang mga aktibidad dyan sa bahagi po ng eastern side of Metro Manila and nearby cities. Star FM Manila, please come in. Kabi-kabila ang handaan ngayong holiday season, kaya naman may mahalagang payo at paalala ang ilang health experts lalo na sa magiging pagsalubong ng mga Pinoy sa bagong taon. Matatandaang naglabas ang National Nutrition Council ng tinatawag na Pinggang Pinoy, kung saan sa isang plato, kalahati nito ay dapat naglalaman ng gulay habang 1/4 naman ay mga protina tulad ng isda, manok, tokwa at mga lean meats. Ang natitirang porsyon naman ay dapat carbohydrates tulad ng kanin, pasta at tinapay. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa registered nutritionist at dietitian na si Mary Clarice Lopez, hinikayat ito ang pagiging mindful sa pagkain. Binigyang linaw din ito na hindi lamang sa ganitong panahon ang dahilan ng pagdagdag ng timbang. Nagbigay din ito ng payo sa mga dapat kainin ngayong bagong taon. Para hindi rin tayo ma-deprive, ang lagi nating tatandaan is dapat small portions. Kung bawa sa lechon, kahit kasing laki lang ng palad, no, yung balat or yung laman, okay na yon. Sa hamon, kahit maninipis na hiwa, mas maigi kung tatanggalin natin or ninipisan natin yung taba mismo, no, mas marami yung lean meats. Mga desserts naman, no, any type of desserts, 2 to 3 subo, okay na yun. Or sa mga soft drinks naman or mga flavored na inumin, no, kung hindi naman may iwasan, isa't kalahating baso maximum, pwede na yun. Dapat lagi natin pinapractice yung mindful eating. Kumbaga, hindi mo i-deprive yung sarili mo, pero you are mindful. Gaano ba kadami yung kinakain natin? Gaano ba ito kadalas? At gaano kaunti naman yung mga healthy foods na kinakain natin? Enjoy the holidays, pero alalahanin natin na hindi sa isang kainan tumataba, kundi sa paulit-ulit na sobra. Ayon sa naunang datos ng Metro Manila Center for Health Development, mahigit 50,000 sa hustong gulang na edad 20 hanggang 59 ang natukoy na may panganib na magkaroon ng hypertension, habang mahigit 16,000 naman ang may diabetes. Bukod dito, humigit kumulang 110,000 ang naitalang may obesity. Nanawagan na rin naman ang Department of Health o DOH sa publiko na piliin ang masustansya at balanse pagkain ngayong holiday season upang maiwasan ang lalong pagkakasakit. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ Yvonne Adarna, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!